Good morning, everyone. Before I start discussing our topic, I have a question that I want to ask to all of you. Do you agree on the policy that our President Duterte implemented about war on drugs? We all know that President Duterte hates drugs, and he said that he have to kill people just because he hates drugs. Being a president in a country, he implemented this policy to give Filipinos a drug-free country, but some people don't agree to it because there are several moral issues that have been raised about this policy, and the war will continue as this will be for the good of states and to its citizens. What do you think upon hearing this policy? Is this morally right or wrong? How can we say that an actions are morally right or morally wrong? Let's figure out on how to know if an actions is morally right or morally wrong. Let's start by discussing our topic, which is utilitarianism theory. First, we will define utilitarianism, its nature and origin. Ano nga ba ang utilitarianism? Ang utilitarianism ay isang teorya ng moralidad, kung saan tinataguyod ang mga aksyon na nagpapaunlad ng kasiyahan o pleasure at sumasalungat naman sa mga aksyon na nagbubunga sa kalungkutan o kasakitan. Maibabase rin ang moral standard sa consequences ng mga aksyon. Sa kabilang dako, sinasabi rin ng utilitarianism na ang kilos ay tama kung ito ay magreresulta ng kasiyahan sa pinakamalaking bilang ng mga tao sa isang lipunan o isang grupo. Ito rin ay isang tradisyon ng mga pilosopiyang etikal na nauugnay sina Jeremy Bentham at John Stuart Mill, dalawang mula sa late 18th and 19th century na pilosopo, ekonomista at political thinkers. Ang utilitarianism ay isa sa mga pilosopiya na pinakilala ni Jeremy Bentham, ngunit hindi siya nakatuklas dito. Kilala din ang utilitarianism bilang ang 19th century revival ng classic hedonism ng isa pang pilosopo na si Epicurus. Ayon sa aking pagsasaliksik at sa aking pansariling pagkakaintindi, ang pinakauna, ang hedonism ay ang siyang pinagbasihan ni Jeremy Bentham sa kanyang sariling teorya, ang utilitarianism. At ang dalawang ito ay halos magkaparehas sa lahat ng aspeto. Gaya na lamang kapag ang isang bagay ay nagdudulot ng kasiyahan, ang bagay na ito ay mabuti. At kapag ito namang bagay na ito ay nagdudulot ng hinanakit sa isang tao, ito ay masama. Nalaman natin na ang utilitarianism pala ay mga aktibidad na nagre-resulta ng kasiyahan sa maraming bilang ng tao. But aside from that, there are two philosophers who define utilitarianism. They are Jeremy Bentham, an English philosopher, and John Stuart Mill, a famous and influential British philosopher. Ano nga ba ang utilitarianism para kay Jeremy Bentham? Si Jeremy Bentham ay founder ng utilitarianism. The said truth is that is the greatest happiness of the greatest number, that is the measure of right and wrong. Jeremy Bentham, 1789, at naniniwala siya na ang pagiging masaya ng isang tao ay kasiyahan. Ang nakikita sa ating mga screen ay ang tinatawag na the hedonistic calculus at ang 7 kriteria nito. Ano nga ba ang hedonistic calculus? Ito ay kilala rin sa tawag na philosophic calculus na sinasabing ito ay isang theoretical algorithm. Batay sa sinabi ni Bentham na ang moralidad ng anumang pagkilos ay nasusukat ng kasiyahan at sakit na idinulot nito sa mga naapektuhan ng aksyon. Sa bawat isa ay may nakalaan ng katanungan upang malaman natin kung ito ba ay magbibigay sa atin ng kasiyahan. Una, intensity. Gaano katindi ang kasiyahan? Pangalawa, duration. Gaano katagal ang kasiyahan? Pangatlo, certainty. Paano masisiguro ang kasiyahan? At pang-apat, proximity. Gaano katagal makakaranas ng kasiyahan? Panglima, fecundity. Ilang beses mauulit ang kasiyahan? Pang-anim, purity. Magkakaroon ba ng kasakitan? At pang-pito, extent. Ilan ang makakaranas ng kasiyahan?
I have learned to seek my happiness by limiting my desires rather than in attempting to satisfy them. John Stuart Mill. At para naman kay John Stuart Mill, ang utilitarianism ay ang pagiging mas mahalaga o mas matimbang na intelektual na kasiyahan kaysa sa kasiyahan na matatamo sa pamamagitan ng pisikal o katawan. Naniniwala si Mill na ang iba't ibang uri ng kasiyahan ay dapat niraranggo ayon sa kung gaano sila kahalaga. May dalawang uri ng pleasure o kasiyahan. Ito ay ang higher pleasure at lower pleasure. Ano nga ba ang higher pleasure? Ito ay nakasalalay sa natatanging mga kakayahan ng tao na mayroong isang mas komplikadong bagay na nagbibigay kaalaman o kaliwanagan na nangangailangan ng mga kakayahan tulad ng makatuwirang pag-iisip, kamalayan sa sarili o paggamit ng wika. At ano naman ang lower pleasure? Ito naman ay sa kaibahan, ay nangangailangan lamang ng pakiramdam. Mas gumagana ang pakiramdam. At ito ang ibig sabihin ng utilitarianism batay kay Jeremy Bentham at John Stuart Mill. Both philosophers have different interpretations about utilitarianism, but let's compare their theories. Parehas nilang sinasabi na ang moral value of an act was determined by the pleasure it produced. Pero may mga pagkakaiba silang ibinahagi na ating tatalakayin. Para kay Bentham, he gives emphasis on pleasure, na makakaramdam ka ng happiness kung magagawa mo yung mga desires or pleasures mo. But Mill gives emphasis on happiness. Naniniwala siya na para makaramdam ka ng happiness ay sa pamamagitan ng paglimita natin sa mga desires natin rather than attempting to satisfy it. Pangalawa, ay Bentham is concerned with the quantity of pleasure and pleasures are of equal value. Na kapag marami ang nakakaramdam ng happiness sa isang pleasure, ito ay tama para sa kanila at ang mga pleasures nila ay may equal value. While Mill said na hindi nasusukat sa quantity ang pleasures because it should be measured by the quality of the pleasure felt. He ranked the different forms of pleasures into higher and lower pleasures, depende sa mga value nila. Para kay Mill, ang intellectual pleasures ang higher rather than physical or bestial pleasure. After comparing the two theories, mas nalinawan na tayo sa kung anong ibig sabihin ng utilitarianism. At ang sunod naman nating aalamin ngayon ay how can we apply utilitarianism in business? Ciliada explains how she understands utilitarianism by using an analogy of ham sandwich and egg sandwich. Para makagawa ng isang ham sandwich, a poor pig's life must be sacrificed to serve the majority of the consumers. That is what utilitarianism is. Ang pagsasakripisyo at pagdedesisyon para sa kapakanan ng nakararami. The book on liberty and wealth of the nation was written by John Stuart Mill, who wrote the idea of laissez-faire. This idea promotes minimal involvement from the government. Maaari silang magkaroon ng kalayaan sa pagpili kung ano ang gagawin sa kanilang negosyo, and the only way that the government will step in is when such liberty causes the violation of another person's right and the protection of the state as a whole. Ang kalayaan na ito ay pinaniniwalaan na makatutulong sa negosyo at sa estado ng ekonomiya. Using the greatest happiness principle, the individual has the freedom to pursue what makes him happy, and the assumption would be that he would also be aware of what will work best for him in order to achieve that happiness. At the same time, magiging aware din siya na ang kanyang mga desisyon ay may kaakibat na responsibilidad sa anumang kahihinatnan nito. Utilitarianism holds that the most ethical choice is the one that will produce the greatest good for the greatest number. Thus, in business, it also means making decisions that will be beneficial to most, not only for an individual, while at the same time minimizing the cost or sacrifice that the activity will make. So that explains on how we can use utilitarianism in business. Sa karagdagang kaalaman, aalamin naman natin kung ano nga ba talaga ang value ng utilitarianism, kailan natin ito na-apply at ginagamit.
Makikita ang kahalagahan ng utilitarianism dahil sinasabing nagpo-promote ito ng greatest amount of good for the greatest number of people. It also aims for the betterment of society as a whole. Sinasabing ang utilitarianism ay isang reason-based approach na kung saan kapag nahaharap ka sa isang sitwasyon na kinakailangan mong mamili, ang isang individual ay naghahanap at nagko-construct ng reasons para ma-resolve ang conflict and justify their choice to determine right and wrong. Pero meron din itong limitations because utilitarianism cannot predict with certainty kung ang kalalabasan ng isang action will be good or bad. For example, ang pagpapatupad ng war on drugs sa Pilipinas. Dito, pumapasok ng utilitarianism also has trouble accounting values like justice and individual rights. Ina-apply ang utilitarianism kapag ang isang tao ay gumagawa ng desisyon considering each person's happiness for a greater good. Pero kaakibat din ito ang problema sa pagsasakatuparan ng morality at pagiging ethical. Isang halimbawa ang movie na The Avengers Infinity War na kung saan nais ni Thanos na pamunuan ng mundo to create balance and save the world, pero he will kill half of the world's population. In this case, because utilitarian reasoning is being applied to a decision sa kung anong action ang mas nakabubuti para sa lahat, nagpo-focus lamang ito on how these actions will affect the world at hindi kinoconsider ang mga taong naninirahan dito. Kaya dapat tandaan na kahit na ang utilitarianism ay isang reason-based approach para malaman sa kung ano ang tama at mali, it has obvious limitations. So that's all everyone. I hope nagustuhan niyo yung discussion namin about utilitarianism theory. Thank you for watching. Good works. Great end. Bad works. Worst end. Be mindful in two ends. May we lose all Barcelona, and I believe that peace begins with a smile. Waiting is not for the weak people, but for the people who deserve and wants to be better. Work hard until you don't have to look at the price tag. Hi, my name is Harvey Christian D. Gallon. I'm 18 years old and my motto in life is, without humor, life is boring. Without love, life is hopeless. And without God, life is impossible. Everything negative, pressure, challenges, is all an opportunity for me to rise. My name is Sarah Ann Mendoza Lahada, 18 years of age, and my motto in life is that push yourself because no one else is going to do it for you.